So, for example, meron tayong remaining balance like ito. 79.52 lang yung na-liquidate nyo for the month of February. So, may natira kayong 12,185.67. So, parang mapu-forward yon sa month ng March. Okay? So, wala kayong gagawin na forwarding o balance or wala kayong lalagay na another amount or huwag kayong mag-a-add huwag nyo i-add yung remaining balance nito doon sa cash advance nyo for the month of March. Kumbaga sa liquidation lang natin siya lalaruin. So, as is lang yung March nyo. So, pagdating ng March, lagay nyo yung cash advance nyo. I think this is February. Ito yung March. So, lagay nyo lang yung full amount. Huwag nyo idadagdag yung 12,000. So, kung ano yung natanggap nyo from accounting, yun lang din ang ilalagay nyo dyan. So, the same process, purchase kayo, payments. Now, pagdating ng March, gusto nyo na siyang i-liquidate, ang gagawin nyo is, hanap kayo ng transaction sa March na kakasya yung 12,185.67. So, hanap tayo nung transaction natin na more than 12,000. Kumbaga, mako-cover niya yung 12,185 na 0.67 yung remaining natin sa February. Okay, meron ako nakita dito sa March, meron siyang transaction worth 22,000. So, ito yung gagawin natin. So, punta natin yung transaction. So, ito kasi sample nito, wala pa tong taxa. So, kunwari meron siyang mga tax deduction. So, ang gagawin natin, delete muna natin to lahat. I-re-enter natin. So, office equipment to. Tandaan lang natin yung kanya expense. So, ang gagawin natin, kunin lang muna natin yung taxa. So, office equipment. Lagay muna natin yung full amount, which is 22,195. Okay. So, ang tax natin is, copy lang natin to Kunin nyo yung tax. Tapos, balikan natin to. Instead na 22, gawin nating 12,185.67. Then, tax is 0. Then, gawin pala natin itong February. So, as you can see, 0 na yung balance dito. Then, lagyan natin yung isa pa. Office equipment, SIM expandable. Ilagay natin yung remaining, which is now 10,000,009. So, total lang 22,195. Then, ilagay natin yung lahat ng tax. Yung tax for 22,195. So, 1%. And so, dito, March na yan. Then, tax is 1 and 5 and cash in lang. Okay. So, as you can see, wala tayong pula. Balanse tayo. But if meron tayong problema sa tax, like for example, ito, magkaiba yung 5% at saka 5% dito, dito tayo mag-i-edit. Kopyahin natin na dito para magbalanse sila. So, 990.85, 990.85 din dito. So, balanse. So, as you can see also sa CA monitoring natin, 0 na yung MOA February natin. So, now, sa liquidation na tayo. Pagdating sa CDR, punta tayo ng February.
CA, elementary, create tayong bago na CDR. Pero kunyari, ang transaction nyo is March 2 or date before kayo magpasa ng liquidation sa February is pwede nyo naman siyang isama. Ilagay nyo na lang siya dito para maging yung liquidation nyo for the month of February maging 100% na, 0-0 na. Even though yung transaction is 326. Okay? I mean, pag ito kunyari, ang transaction nyo is 3-1 or 3-2. So, I think 5 naman yung kwan nyo yung submission nyo. So, pwede nyo sama dito. Pero pag hindi, malayo pa. Sa March nyo pa talaga siya ikwan, gawa na lang kayo ng bagong CDR. So, lagyan nyo ng date, 3/26 or 3/31. Kung kailan kayo mag-liquidate. Then yung transaction. So, 100% pa din. So, pwede na kayong mag-print ng CD-Reg nyo para lang doon. As you can see, zero balance na tayo. Same with CD-Rec. Zero balance. Then yung RCD. Kasi isa lang naman siya. Then, extract nyo yung tax. Submit nyo sa accounting. Now, for the month of for the month of March naman, ito na siya, yung remaining. Mapapansin nyo, di ba 10,000 plus yun, naging 8820 lang. 8820.31 lang. Why? Because kasi nga, less tax pa yung 10,000, kaya naging ganyan na lang yung amount niya. So, ilalagay natin yan. Pag-refresh natin, so 99.11. So, yung remaining, if hindi nyo kaya i-liquidate dito, i-liquidate nyo na naman for the month of March. Same lang nung month of April. Same lang nung process natin kanina. So, ganun lang siya mag-liquidate para sa amin. Then, yung photocopy is doon lang muna sa February kasi wala siyang tax. And then, yung original copy is doon sa mayroong tax deduction. Dito kasi ito yung may tax. So, yun yung process namin.